Kamusta kayo mga kakambing? Kinakapos na ba kayo sa pagkain? Ang init, 'di ba? Sobrang init sa iba't ibang lugar dito sa atin sa Pilipinas. At ngayon, karamihan sa problema ng mga magkakambing ay ang kakulangan sa pagkain ng kanilang mga alaga. Kaya sa video ito, medyo bigyan natin kayo ng konting tips upang makadagdag sa pwede nyong ipakain o sa idea na ano man ang pwede nyo ipakain sa inyong mga kambing. Yan. So raw video tayo ngayon. Iikot ako dito sa farm at kumuha ako ng mais, yan o, at saka ng spinach, at ipapakita ko sa inyo, nakakainin siya ng aking mga kambing. Yan. So ano nga ba itong mais na to? Yan. Ordinaryong mais lang yan, yung sweet pearl na kulay puti, at may kita nyo wala ng bunga. Yan. Bakit wala siyang bunga? Kasi hinarvest ko na, nilaga na namin, at kadalasan yan ay pag ganyan tinatanggal na talaga. Kaya lang, dahil nga may sitaw sa ilalim yan, ay hindi muna. So ginawa ko muna siyang balag. Ngayon, ang silbi niyan sa aking mga kambing ay meron siyang dahon at may spinach pa ako dito. Kaya ngayon, try natin habang naglalakad. Matanaw na rin natin ang iba't ibang mga pagkain na pwede sa kanila. Okay. So dito kasi may langka. Yan, maraming santol. Tapos may mga mangga. Ayun. Okay, kay mito. At lahat yan, pwede nilang kainin. Pati nga yung, alam niyo yung parang dumadapo na yun, yung balite, tumutubo sa puno, kinakain din nila yan. Yan, kumbaga peste yan sa ating mga puno o fruit trees. Pagdating naman sa kambing, okay. Yan. So kanina nagtatabas din ako sa looban at ibinigay ko sa mga kambing lahat ng mga naitumba ko naligaw na puno na nandun nga sila ngayon. Ayun, kita niyo ba? Lalapit ako doon, nakita nila ako. Siyempre takbuhan yan dito, uunahan na nila ako. Yan. So apat ngayon yung kambing ko na nasa labas at meron ako sa loob. Yan. Sa next topic, pag-usapan natin kung bakit konti na sila ngayon. Okay, so, yan. Kinakain agad nila, sinalubong nila ako. At yung dala ko, yan, tapos na. Wala na tira kayso. Yan sila. So imagine nyo, ikot ka sa farm na may dala kang tali o bigkisan at nakaipong ka nyan, meron ka ng pakain sa kanila. So naglinis ka lang sa iyong farm, mabubusog na yung mga alaga. Yan. Kasi pag ganito naman tag-init o dry season sa atin sa Pilipinas, talagang nililinis natin yung mga farm para makapag-prepare tayo sa tag-ulan. At kapag tag-ulan, dyan natin pinapatubo yung mga iba't ibang fruit trees natin at lumulusog sila lalo sa tubig ulan. Ngayon, yung mga nililinis natin na damo, yung mga sagabal sa ating farm, yun ay binibigyan natin sa ating mga kambing. At pansinin nyo rin po, tagmangga ngayon. Yan, tagmangga, marami tayong mangga doon. At araw-araw yan ay naglalaglagan. Yan, pero hindi nyo makikita na makalat itong manggahan namin, dahil yung mga mangga na nalalaglag dito, yan, sample ito, bagong laglag lang yan. Okay. Diba? Kakain nila yan, o ba? Marte. Tika na yan, napapaya tayo dun. O, yan. Yan, biniak ko na. Gusto nila, pinagbibiak pa. Yan, tsaka nila yan, kakainin. Ayaw, marumi na yata. Okay, diba? So, yan yung nagiging paraan natin upang mabusog yung ating mga alaga. Yan. Pag umiikot ako sa looban, marami pa ako nakukuha na mga puno-puno na may dahon na hindi naman siya kapakipakinabang sa farm. O kumbaga pangkanlong lang siya, pero wala siyang ibinubunga. At nangyari, ang pinaka purpose niya ay pagkain ng ating mga hayop. Yan, kaya hindi ko alam ang tawag dito pero ito, ubos na nila. Ito yung tinamba ko na isa. Yan, so pagdating sa fruit trees natin, agaw sustansya siya, pero pag sa kambing natin, dagdag pagkain. Ito pa yung isa. Hindi ko alam yung mga tawag dito pero napakinabangan natin. Yan, di ba? Ayun, kinakain nila. Okay? So marami pa ako niyan. Pag ako lumabas doon sa kanluran, ayan, makikita nyo green na green pa. So marami pa akong pwedeng kunin doon. Yan. So pag tag-araw o tag-init, syempre hindi ko naman kaya na sumuong doon sa sobrang init na lugar, mangumpay ng napier, exposed tayo doon sa araw. Mahirap na, ba may stroke tayo doon. So dito,
meron tayong cover ng mga puno. Yan, sa bandang hapon hindi na tayo masyadong maiinitan, o sa umaga pag natuyo siya ng araw ay wala nang hamog, ay pwede na nating kumpayan at may bibigay tayo sa ating mga alaga. Yan. So dati nga pala, di ba, nung maalala nyo, nung native ang alaga ko ay marami to, umabot ng halos 40 kay mga kambing. Ngayon sa next topic, sa next upload ko, papaliwanag ko sa inyo kung bakit konti na lang silang ganito. At saka syempre may kita nyo, mas matataas na yung lahi ng ating mga kambing. At ano nga ba yung mga advantages and disadvantages nun. So sa ngayon pinakita ko lang sa inyo yung pag-ikot ko sa farm. Yan, simula dun sa gulayan hanggang dito sa kambingan. So makikita nyo, ang lalago din ng gulay ko dun. Yan, dahil na rin sa mga dumi ng kambing na ibinigay ko sa kanila. So, ginawa kong organic or natural fertilizer. Yan, hindi tayo basta-basta mauubusan niya ng advantage pala dito na nasa upland ka, tumingala ka lang, oh, 'di ba? Yan. Prune mo lahat 'yan, oh. Prune lang ha, wag mo todo kalbuin. Oh, pruning lang, busog na ang iyong mga alaga. So kailangan mo na hagdan tali o galing ng pag-akyat, 'di ba? Makaka-produce ka na o makakakuha ka na ng pagkain ng iyong mga alaga. So hindi tayo basta-basta kakapusin. Kasi marami talaga tayong magkakambing ngayon na talagang nahihirapan sa pagkain. So kawawa naman yung iba nating mga magkakambing, lalo kapag hindi ka nakapagplano o nabigyan ka ng programa na kambing kagad, tapos hindi mo na paghandaan yung pagkain nila. So napakahalaga talaga yung pagkain, bakod, pabahay. So natatalakay ko siya sa iba ko pa mga topics dito. At pwede nyo siyang pasyalan dyan sa ating YouTube channel na Teacher Farmer Ali. Marami pa yan marami pa akong tinalakay dyan sa health nila, sa pabahay nila, sa mga diskarte kung paano yung pag-manage ng sakit, pag-manage ng mga predators. Yan. So sa ngayon kaya ako finocus tong pagkain. Alam kong ito yung mga kinakailangan ng ating mga manonood. Tsaka syempre raw video pinapakita natin para makita nyo na naglilibot tayo sa farm at parang hands on na rin. Yan. So sa ngayon nga ang project natin turuan yung mga kabataan nito sa mga schools, parang field trip na gawin nila dito, papasyal natin. Syempre may pahintulot ng eskwelahan at ng magulang, at nasa ganun magkaroon sila ng idea sa pwede nilang gawin sa kanilang mga lupa dito sa probinsya in the future, 'di ba? So yun lang. Salamat pa rin sa inyong tiwala at suporta. Yan, minsan di tayo nakakapag-upload kasi alam niyo naman crisis ngayon. Meron tayong mga inaasikasong bagay, lalo na sa pagtutulungan ng mga farmers dito, at syempre hindi lang sa barangay pati sa munisipyo. Okay, so salamat pa rin sa inyong tiwala at suporta. Yan, kapit lang mga kakambing, mga ka-farmers dyan. Kaya natin to, food security targetin natin. Okay, salamat sa tiwala, happy farming.